Si Tuesday, no? At malaman natin dahil hindi tayo puro Semana Santa lang Christian ha. Mayroon tayong isang concern, yung Kanlaon. pag-aalboroto ng Bulkang Yes. Kanlaon. Kumusta naman yung mga kababayan natin dyan sa Negros Island? Tsaka baka magbabantay rin din sila ngayon sa Semana Santa. Malamang. Nasa linya po natin, walang iba kundi si Office of Civil Defense Administrator, Undersecretary Ariel Nepomuceno. Good morning, Yusek Nepomuceno, sir. Morning, Yusek. Good morning din po, Tuesday. Opo, malaman po namin. Alright. Malaman namin, Yusek, kumusta po bang ipinakikitang pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon ngayon? So, nasa level 3 pa rin ho. Nung isang araw nga nagkaroon ng explosion, pagsabog. Iniiba lang ho ng technically ng pivot yung explosion sa eruption dahil hindi pa ho ito yung hinihintay na talagang eruption, yung talagang pagputok na tuloy-tuloy. So yung mga kababayan natin nandun pa rin ho sa mga evacuation centers. More than 2,600 families pa rin. 8,600 individuals pa rin ho yan. So kumbaga nakabitin pa ho tayo sa paghihintay kung ano pa talaga yung mangyayari kung magle-level 4 pa ho. Yan ang mahirap doon, Yusek. Ano yung, parang torture yan eh. Yung inaantay mo kung kailan talaga siya sasabog. Yung talagang peak ng pagsabog niya. Ang hirap, no? Oo, tama po. Meanwhile, nagkakaroon na po ng kumbaga stress yung mga mismo nasa loob ng evacuation centers. Ang yung mga pinunuri natin sa mga bayan doon kasi siyempre mga mayors yan. Nape-pressure din sila doon sa gusto na mag-uwi ng mga nasa evacuation centers. At ngayon naman, nandun po kami nung Webes, nag-announce kasi ang mayor ng La Carlota na kung po pwedeng pinospone po nila yung ilang yung pasasalamat para tinagyang ho yan. Masayang festival sana yan. Oo, siyempre mga tao hindi naman po lahat natutuwa sa mga ganong desisyon. Kaya lang, tinutulungan na lang ho natin magpaliwanag na kailangan mag-focus po ng atensyon at ng resources. Ibig sabihin yung pera. Right. Kung kinakailangan gamitin po dun sa evacuation center operation, dapat ho makapokus ho dun dahil hindi ho biro ang gastos nila dyan. Correct. Parang ang isang bayan kung 15-16 million a month lang gumagastos po sila dyan. Ang laki, ano? At saka, mas maigi na yung pera. Gamitin mo doon sa pangangailangan nyo in the future habang nag-aantay ng pagsabog na yan ng bulkan kesa doon sa festivities. Mas mainam na yung, di ba? Kasi, Kaya sana maunawaan po right. na. Kasi pwede naman, Yusek, na yung festivities ituloy sa ibang pagkakataon. Pero Tama po. itong kalamidad na ito ay Kaligtasan ng lahat. mahirap Pero diba? Yusek, before doon sa explosion na naitala natin the past days, nadagdagan ba yung bilang nung mga evacuees natin nung nagkaroon ng medyo malakas yung explosion? Nung nakaraang Nadagdagan ba? Hindi po. Pareho lang po. Actually, yung nangyaring pagputok o explosion nitong last weekend ho, mas malakas pa ho yung explosion kung ikukumpara nung December naman po. Hindi po natin minamaliit yung nangyaring pagputok nitong nakaraan. Subalit, kumpara lang doon sa last December, mas malakas po yun. In terms of yung mga gas na ipinukol, yung tremors, mas malakas po ng December. So pareho pa rin So yung pareho bilang. lang po yung bilang na ating mga nasa evacuation centers po. Pero yung reported po sa inyo as of this time, kasi ang tagal na rin nila yan. 8,000 yata. Oo, ang tagal na nila sa evacuation centers. Kumusta po yung kanilang kondisyong pangkalusugan? May mga nagkakasakit na ba dyan? Dahil nga doon sa, alam mo yun, yung parang hindi ba kumpleto ang tulog mo pag nandiyan ka sa Hindi evacuation maayos. centers? So, meron na rin po mga respiratory illnesses pero natutugunan naman po ng mga nasa Department of Health. Ang hindi po natin maiwasan yung nawala sa kabuhayan nila. Yun. Dahil agricultural area po yan, yung sinasabing vegetable basket ng area sa kanila po yan ng Negros Island, sa kanila po nanggagaling. Ang ulat sa amin, at least 120 million plus na po yung halaga nung dapat kinita po ng ating mga kababayan nagsasaka po dyan. Oo. Yusek, 1 month before the election, meron bang pag-uusap o ugnayan ang COMELEC at ang OCD kaugnay ng pagboto ng ating mga kababayan dahil wala sila doon sa kanilang komunidad? Meron po. Actually, formalize po namin yan. Nag-usap kami ni Chairman George Garcia na kung ano yung dapat gawin dyan. Sila po yung eksperto doon. Pero
one of these days magpo-formal MOA signing kami dahil kailangan po yun Mhm. upang mapayagan po both sides, COMELEC at ang LGU, pati pang OCD, kung anong dapat gawin upang masuportahan naman yung pagboto na hindi mawala po yung kanilang karapatang Mhm. makaboto po. Right. Meron na bang mga nabuong rekomendasyon kung paano pagboto nila? Sama-sama ba? O magdapadala ba ng machine ng COMELEC sa Doon mga sa evacuation centers. Mm-mm. Hindi ko pa po alam yun. Yun po yung okay. hinihintay din po namin sa COMELEC. Pero in principle, yun po yung dapat gawan po ng paraan talaga. Right. Pati na rin po yung mga evacuation centers, paano gagamitin yung botohan kung nandun po yung mga Mm-mm. evacuees din po. Yes. So marami kong aspeto talagang dapat bigyan ng detalye po coming from COMELEC. So Mhm. suporta po kami doon, of course. Mhm. Mhm. Alright, oo. Napakainit ng panahon ngayon. Nakakaapekto ba ito, Oo. Yusek, doon sa ikinikilos ng bulkan? Mayroon bang connection yon, yung sobrang tindi ng init, tapos mainit pa yung bulkan? Mayroon bang effect yon? Wala naman po. Mm. Ang mas may epekto lang po pag umulan kasi yung Mhm. lahar nga po. Pero yung sa Yun. pag-aalboroto no, piniliwanag sa amin ng people, wala naman ho. Except siyempre kapag umulan at napakainit ng gas sa loob, Mm-mm. nagkakaroon lang ng reaction. Pero yung in itself na parang mapapabilis yung pagputok, hindi naman po. Mm. Pero yung epekto ng tubig, pag parang kumukulong tubig po yan. Mhm. Right. Pag may ulan na napunta doon, talagang nag-i-emit po ng gas. Yun yung paliwanag ng people. Mm-mm. Mhm. Yusek, dun sa pinapakitang aktibidad nitong bulkan, meron pang indikasyon na anytime pwede pa siyang pumutok na mas malakas o merong indikasyon na medyo pababa na yung dahil sunod-sunod na yung explosion niya at medyo nababawasan ng energy? So, tama po, Sir Christian. Yan din po ang tanong namin eh. Mhm. Ang sagot po ng people sa amin talaga, hindi pa rin po natin masasabi o mawawari Mhm. eksakto. Kaya nandun pa rin po tayo sa tatlong scenarios. Yung unang-una, yan yung ayaw natin mangyari. Yung puputok talaga na violente. Mm-mm. Yan yung mas mapaminsala at medyo delikado po talaga yan. Yung pangalawang senaryo naman, puputok na parang dahan-dahan kagaya ng Samayon Volcano. Mm-mm. At yung pangatlong senaryo naman, yung titigil, parang dumamig lang yung laban na lumalabas. Subalit, mas nakakatakot din yun at bitin dahil puputok din naman daw yun anytime. So any of the three scenarios at this point, pwede pa hong mangyari talaga. So yung mga nararamdaman natin tremors, minsan marami yung tremors, yung parang lindol po yan. Ano? Mhm. Mm-mm. Minsan marami, minsan po konti, yung gas emissions, minsan marami, minsan nababawasan. Wala hong isang pattern lang. Kaya Mm-mm. tatlong scenarios pa rin yung inaantabayanan po natin. Naku, itong kalaon na ito, ang tagal na niyang nag-aalboroto. Yan ang... Oo, 4 na buwan na po tayo. Ayun na nga. Parang lindol din na hindi natin alam kung kailan Kung talaga siya kailan. sasabog, Yusek. Oo, mabigat po sa resources po ng local government units. Sa national, of course, may pondo pa ho tayo kasi Mhm. simula pa lang naman halos ng taon. Yes. Kaya lang, siyempre, pagpasok ko ng tag-ulan, Tag-ulan. oo, nire-reserva kumbaga natin yung resources. Hindi naman po nadagdagan yung ating pondo. Pareho lang po. So, Ang kaya masaklap iniingatan doon, din po natin. No? oo po, Yusek, ang masaklap doon, di ba, yung pondo ng national, Mhm. para sa lahat na ng kalamidad yan sa Eh, buong ito. taon. Tama. Dire-diretso. Oo. Hindi natin alam kung ilang bagyo ba ang darating Mhm. ngayon taon na to. At saka yung bulkan lang ba na yan, ang mag-aalboroto? Ay, yun na nga. Ang dami Oo. pa rin nating active volcanoes. Tama ho, Oo. tama po. Pero Yusek, Mabuti naman po, wala tayong sa ngayon na pinag-uusapang El Nino. El Last Niño. year, El Nino pa lang ho. Yes. Bugbog Mhm. na tayo talaga. pero Yusek, sa ngayon, dahil di nga natin alam kung kailan matatapos itong problema natin dyan sa Negros Island, meron pa ba tayong sapat na pondo para sa kanila at supply? Sapat pa naman ho. Pagdating po sa food items galing ng DSWD, Mm-mm. maganda ho yung inventory lagi ng DSWD. Dati, nasa almost 2 million at any given time ang reserva po ng DSWD. Mm-mm. Ngayon, nasa 2.6 million na ho sila, more than Mm. yung ideal na. Mm-mm. Kami naman po, yung mga non-food items, naka-preposition naman po lahat yan. So, review yun. Kaya lang, siyempre, pag araw-araw nyo rin kinakain yung gano'n. Siyempre, mananawa I din know, naman oo, sila. oo. Oo. Pinagtutulang-tulang po. Meron ginawa ang DSWD. Masipag naman yan sina Secretary Gatchalian. Gumawa na rin ho sila ng solusyon kahit papano. Yung hot meals ba, yung Yan. mainit na Yun pagkain. yung importante. Para ho ma-break yung laging pare-pareho po yung kinakain nila. At ang Noodle, LGUs naman ho, sardinas, delata, Oo. kung ano yan. Parang may hot meals, nagluluto doon. Tsaka iba-ibahin naman yung flavor ng kape.
Oo. Opo. Ang Yung mga hirap. local government po, gumagawa po sila ng ano dun parang hanap buhay na rin po. Binibili na rin nila yung mga paninda ng mga taga roon. Tapos Right. sila na rin yung nagluluto. Mhm. So tulong-tulong naman po ang local government unit po. Yusek, ang OCD ba may mga paghahanda rin ngayong Semana Santa? Lagi naman po per region kasi ang pinuno po ng Regional Disaster Coordinating Council, OCD po yan. So yan Semana Santa, isa po yan sa lagi taon-taon natin pinaghahandaan. Kagaya na rin po halimbawa ng Fiesta ng Nazareno, pinaghahandaan din po natin yan. Alright. So itong Semana Santa natin, may mga naka-deploy din kayo, Yusek? Opo, lagi pong ganun. Of course, in coordination po naman lagi yan with other agencies, lalong-lalo na sa uniform services, Yes. LGU. Saka ano po yan, may sistema na po lagi yan. Taon-taon naman po yan. Alright. With that, Yusek Nepomuceno, sir, salamat po sa oras po ninyo at sa pagsagot sa aming ura-uradang tawag. Okay lang po. Pasensya na, Yusek. Salamat din po. Thank you so much, Thank you po. Yusek. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo. Thank you din po. Mga kapuso, ang nakausap po natin si Undersecretary Ariel Nepomuceno, ang Administrator ng Office of Civil Defense. Hilingan, walang pinoprotektahan.